Ang unang araw na dinalhan ni Valerie ng kape ang matandang babae sa parke, hindi niya ito ginawa dahil sa nakasanayan, kundi dahil sa isang udyok na dumurog sa kanyang dibdib na parang may bumulong. Ngayon, huwag mo siyang pabayaan. At ang hindi alam ni Valerie, ang hindi alam ng sinuman, ay ang maliit na basong umuusok na iyon ang magsisindi ng isang katotohanang napakalaki na kapag sa wakas ay lumabas sa liwanag, isang mapagmataas na milyonaryo ang mawawalan ng imik at manlalamig ang puso. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang mga kwento ay hindi nagsisimula sa mga mansyon o mamahaling opisina. Nagsisimula ito sa isang lumang bangko, sa isang ordinaryong parke, kasama ang isang pagod na babaeng nanginginig sa lamig, at isang empleyada na nagpasyang tumingin kung saan ang lahat ay tumatalikod. Ngunit pakinggan ito, dahil kung mananatili ka, maiintindihan mo kung bakit ang kwentong ito ay nagpaiyak kahit sa mga sumusumpa na wala na silang nararamdaman. Araw-araw ay dinadalhan ni Valerie ng kape ang isang hindi kilalang matandang babae. At nang malaman ng may-ari ng bahay kung saan nagtatrabaho si Valerie, inakala niyang kalokohan iyon, sayang sa oras, isang kapritso, hanggang sa isang araw ay hindi sinasadyang nakita niya ito ng kanyang sariling mga mata at sa sandaling iyon, may nabasag sa loob niya. Hindi dahil sa kape, hindi dahil sa matandang babae, kundi dahil sa paraan ng pagbigay ni Valerie ng baso na parang may hinahawakan siyang sagrado. Dahil sa paraan ng pagtingin ng matanda sa kanya, na parang si Valerie ang huling mabuting bagay na natitira sa mundo. At dahil sa narinig ng milyonaryo pagkatapos mga salitang napakasimple at napakalupit na nagpilit sa kanya na harapin ang isang katotohanang itinago niya sa loob ng maraming taon. Bago magpatuloy, sasabihin ko sa iyo, kung naramdaman mo na kinalimutan ng mundo ang mabubuting tao, mag-subscribe sa channel. Dahil ang mga kwento tulad nito ay magpapaalala sa iyo na ang isang maliit na galaw ay maaaring magpabago ng kapalaran. At ngayon, sabihin mo sa mga komento, ano ang gagawin mo kung matuklasan mong may malapit sa iyo na palihim na tumutulong sa isang taong nasa lansangan araw-araw? Maiinis ka ba o mai-inspire? Isulat mo iyan dahil ang susunod na mangyayari ay magpapabago ng iyong pananaw. Si Valerie ay 22 taong gulang, may kulay kape na balat, may itim na buhok na nakapusod at isang tingin na laging tila humihingi ng pahintulot na umiral. Dumating siya sa Maynila mula sa Batangas, naghahanap ng trabaho upang suportahan ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Diego, na siyang dahilan niya para bumangon kahit na hindi na kaya ng katawan. Nagtatrabaho siya sa bahay ni Mateo Alcantara, isang negosyanteng kilala sa buong siyudad. May-ari ng mga kumpanya ng konstruksyon, hotel, at pamumuhunan, isang uri ng taong lumalabas sa mga magasin na may perpektong ngiti, ngunit sa personal ay halos hindi tumitingin sa mata. Si Mateo ay nakatira sa isang eleganteng lugar, malapit sa Forbes Park, sa isang malaking bahay na may malalaking bintana na nagpapahayag ng langit na parang ang labas ng mundo ay dekorasyon lamang. Mayroon siyang mga empleyado, hardinero, driver, kusinera, at mayroon pa siyang iba, isang mabigat na katahimikan na parang ang bahay na iyon ay puno ng mga hindi nasasabi. Si Valerie ang bago, ang pumalit sa 2 pang empleyado sa loob ng wala pang 3 buwan. At malaki na ang ibig sabihin niyon. Mula sa unang araw, si Manang Gracia, ang mayordoma, ay nagbabala sa kanya ng pabulong habang itinuturo kung nasaan ang mga panlinis. Anak, dito mabilis magtrabaho, walang tanong at huwag kang makialam sa hindi mo dapat pakialaman. Komplikado ang amo. Hindi nagtanong si Valerie kung ano ang ibig sabihin ng komplikado dahil kapag may babayaran kang renta, bibili ng gamot, at ipapadala ang anak sa eskwela, natututo kang hindi na magtanong pa. Ngunit kahit paano, may mga bagay na napapansin. Si Mateo Alcantara ay hindi isang masayang tao, hindi rin siya kalmado. Minsan, nakikita siya ni Valerie na lumalabas sa terasa na may telepono sa tainga at nakakunot ang noo na parang bawat tawag ay away. Sa ibang pagkakataon, aririnig niya itong naglalakad sa madaling araw sa pasilyo na may mahahaba at walang pasensyang mga hakbang, tulad ng isang nakakulong na leon. At sa hapagkainan, laging may dagdag na plato, isang bakantemeng lugar na parang may nawawala. Napansin iyon ni Valerie, ngunit wala siyang sinabi. Hanggang sa isang araw, habang nagtatapon siya ng basura, dumaan si Mateo malapit sa kanya at nagsalita nang hindi tumitingin. Huwag mong itapon ang mga bag sa malaking basurahan. Gamitin mo yung sa likod. Tumango si Valerie. Opo, Sir Alcantara. Huminto si Mateo sandali na parang may ibang reaksyon siyang inaasahan. Ano ang pangalan mo? Valerie po, sir. Valerie.
Ulit niya na parang tinitikman ang pangalan na ayaw niya. Sige, gawin mo lang ang trabaho mo at huwag mo akong bigyan ng problema. At umalis siya. Hindi ito direktang insulto, ngunit naramdaman pa rin ni Valerie ang kahihiyan dahil may mga taong hindi kailangang sumigaw para iparamdam sa iyo na mas mababa ka. Gayunpaman, nagtiis si Valerie. Nagtiis siya sa mahahabang araw, sa mga panggigipit, sa lamig, hanggang sa lumitaw ang matandang babae sa parke. Ang liwasang malaya ay 10 kinaminutong lakad mula sa bahay at dumadaan si Valerie doon kapag bumibili siya ng tinapay o prutas sa palengke. Nakita niya ito sa unang pagkakataon isang Lunes. Ang matanda ay nakaupo sa isang bangko na nakayuko ang likod at may suot na manipis na jacket para sa lamig. Magulo ang kanyang kulay abong buhok at tuyo ang labi. Sa tabi niya, isang plastik na supot na may 2 bagay sa loob, isang piraso ng tuyong tinapay at isang napkin. Hindi naiwasan ni Valerie na tingnan siya, hindi dahil sa kuryosidad, kundi dahil sa matinding katotohanan na humahaplos sa iyong dibdib. Dahil ipinaalala ng matanda ang kanyang lola ang parehong tingin, ang parehong pagod na dignidad, ang parehong paraan ng pag-iisa, kahit na napapalibutan ng mga tao. Nagpatuloy si Valerie sa paglalakad. Ngunit pagkatapos ng 3 hakbang ay huminto siya, lumingon at lumapit. Pasensya na po aling, maayos po ba kayo? Tiningnan ng matanda si Valerie nang may pagdududa na parang tinuruan siya ng mundo na ang bawat magiliw na tanong ay may bitag. Buhay pa ako, tugon niya ng matipid. Sapat na iyon, naramdaman ni Valerie ang kirot sa puso. Hindi na siya nagpumilit. Sige po, kung may kailangan kayo, madalas po akong dumadaan dito. Nagpakawala ng walang kagalakang tawa ang matanda. Dumadaan ang mga tao, sabi niya. Iyan ang ginagawa nila, dumadaan. At muli siyang tumingin sa unahan. Umalis si Valerie, ngunit sa araw na iyon, hindi niya ito maalis sa kanyang isip. Nang gabing iyon, habang inihahanda ang baunan ni Diego, napatingin siya sa kumukulong tubig at naisip, paano kayang maalala ng isang tao ang buong buhay niya sa isang bangko? Kinabukasan, gumawa siya ng sobrang kape. Inilagay sa isang baso na may takip at isinilid sa kanyang bag. Hindi niya alam kung bakit. Alam lang niya na kailangan niyang gawin iyon. Mula sa araw na iyon, ang kape ay naging isang ritual. Hindi ito mamahaling kape, hindi ito isang malaking galaw, kundi isang mainit na kape na may 2 pakete ng asukal na iniipon ni Valerie mula sa kainan sa trabaho. Kapag ibinibigay niya ito, sa simula ay walang sinasabi ang matanda. Kukunin lang niya ito gamit ang nanginginig na mga kamay at iinumin ng dahan-dahan na parang ang init ay nagpapakalma sa kanyang kaluluwa. Umupo si Valerie sa tabi niya ng ilang minuto. Minsan nag-uusap sila, minsan naman ay tahimik lang. At sa katahimikan na iyon, naintindihan ni Valerie na may mga sakit na hindi humihingi ng solusyon kundi ng kasama. Ang matanda ay nagngangalang Aling Elvira. Sa simula ay ayaw niyang sabihin ang kanyang apelido, na parang ang apelido ay isang pintuan na ayaw niyang buksan muli, ngunit sa paglipas ng mga araw ay unti-unti siyang nagsalita. May anak ka ba? Tanong niya isang Huwebes. Opo, isa. Si Diego. Siya ang buhay ko. Ibinaba ni Aling Elvira ang tingin. Mayroon din ako, sabi niya, at nawala siya sa akin. Hindi nagtanong si Valerie kung paano, dahil may mga paksa na parang salamin. Kinamayan lang niya ito ng mahinahon. Patawad po, Aling Elvira. Lumunok ang matanda. Huwag mong sabihin ganyan, anak. Bulong niya. Dahil kung ganyan ang sasabihin mo, maiiyak ako. At naramdaman ni Valerie ang bara sa kanyang lalamunan. Mula noon, hindi lang kape ang dinadala ni Valerie. Minsan ay dinadala rin niya ng matamis na tinapay o lumang sweater o prutas. Walang kukulangin sa kanyang anak. Walang mawawala sa kanyang mga pangangailangan, ngunit sapat na para hindi maramdaman ni Aling Elvira na siya ay hindi nakikita. At sa isang punto, nagsimulang mapansin ni Valerie ang kakaibang bagay. Sa tuwing babanggitin niya ang kanyang anak, si Aling Elvira, ay kinakabahan na parang ang salitang iyon ay nagbubukas ng isang sugat na nagdurugo pa rin. At sa tuwing nagsasalita si Valerie tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa isang malaking bahay sa Forbes Park, si Aling Elvira ay nananahimik, nakatingin sa sahig na may kakaibang ekspresyon na parang nagbibilang sa kanyang isip, na parang ang impormasyong iyon ay sumasakit sa kanya ng personal. Napansin iyon ni Valerie, ngunit hindi niya naintindihan hanggang sa araw na sinundan siya ni Mateo Alcantara. Ilang linggo nang inoobserbahan ni Mateo ang mga detalye. Ang pagkain sa ref ay nawawala ng medyo mabilis.
Ang kape ay nauubos ng mas maaga kaysa sa karaniwan at minsan ay medyo matagal nang bumalik si Valerie sa umaga kapag inutusan. Hindi ito gaanong marami, ngunit si Mateo ay isang uri ng tao na napapansin kahit ang hangin na nawawala. Isang gabi, tinawag niya si Manang Gracia, ang bago. Ano ang ginagawa niya kapag lumalabas? Kinabahan si Manang Gracia. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Huwag kang magkunwari. Lumalabas siya para makipagkita sa kung sino, magpapasok ng tao dito, magnanakaw. Nagulat si Manang Gracia. Hindi po, sir. Si Valerie ay masipag. Lumapit si Mateo. Seryoso. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit siya gumagasta ng mga gamit sa bahay? Nag-alinlangan si Manang Gracia. Ako, hindi ko nakitang nagnanakaw siya. Mahigpit na ipinikit ni Mateo ang kanyang panga. Bukas, susundan ko siya. Gustong magsalita ni Manang Gracia, ngunit nanahimik dahil sa bahay na iyon. Kapag gumawa ng desisyon si Mateo, walang makapagbabago nito. At ganoon nga, kinabukasan, si Mateo Alcantara ay natapos sa liwasang malaya, nakatayo ng ilang metro ang layo, pinapanood ang kanyang empleyada na nagbibigay ng kape sa isang matandang babae na parang ibinibigay niya ang sarili niyang puso. Sa kanyang isip, mayroon nang nabuong kwento si Mateo. Niloloko ako ni Valerie. Naglalabas siya ng mga bagay, may kinasasangkutan siya. Ngunit ang nakita niya ay hindi tugma sa kanyang paghuhusga dahil wala siyang nakitang panlilinlang, walang masamang intensyon. Nakita niya ang isang bagay na hindi niya naintindihan awa. At kahit paano hindi pinahintulutan ng kanyang pagmamataas na makaramdam ng pagmamahal. Naramdaman niya ang galit. Anong ginagawa mo? Bulong niya. Biglang lumitaw. Halos mahulog ni Valerie ang baso ng kape. Sir Alcantara, ako po. Nagtaas ng tingin si Aling Elvira at sa unang pagkakataon ay tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumaki ang kanyang mga mata, namutla ang kanyang mukha at nanginginig ang baso sa kanyang mga kamay na parang nakakita siya ng multo. Tiningnan ni Mateo ang matanda at kumunot ang noo. Sino siya? Lumunok si Valerie ng kinakabahan. Siya po si Aling Elvira. Ako po ay nagdadala sa kanya ng kape dahil pinutol siya ni Mateo gamit sa bahay ko. Namula si Valerie. Hindi po ito pagnanakaw, sir. Ako po ang nagbabayad nito mula sa aking kinikita. Ginagamit ko lang po ang mainit na tubig mula sa... Lumabas ang boses ni Mateo ng matigas. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang tutulungan mo gamit ang oras ko. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para maglaro bilang tagapagligtas. Mahigpit na kinuyom ni Valerie ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang pag-iyak. Hindi po ako naglalaro, sir. Nag-iisa po siya. Nagpakawala si Mateo ng maikli at malamig na tawa. At ano ngayon sa akin? Ngayon, responsibilidad ko na ang buong syudad? Tiningnan siya ni Valerie sa mata sa unang pagkakataon ng may tapang. Hindi po, pero responsibilidad nating lahat na huwag magbulag-bulagan. Naging mabigat ang katahimutan. Humakbang si Mateo patungo kay Aling Elvira. At ano ang sinabi ninyo sa kanya? Para dalhan kayo ng mga bagay. Nanginginig si Aling Elvira, ngunit hindi dahil sa takot kay Mateo, kundi dahil sa mas malalim, mas matagal na bagay, isang bagay na bumibigkas sa kanya. Sa sirang boses, nagpakawala si Aling Elvira ng isang pangungusap na nagpabago sa hangin ng parke. Wala akong hiningi sa kanya, bulong niya. Dadalhan niya ako ng kape dahil ipinapaalala niya sa akin ang isang taong nawala sa akin. Nanatiling tahimik si Mateo. Sino? Dahan-dahang nagtaas ng tingin si Aling Elvira at tiningnan siya ng may tindi na nakapagpatigil sa kanya. Ang aking anak. Nagulat si Valerie. Lumunok si Mateo. Ang anak ninyo? Idiniin ni Aling Elvira ang baso sa kanyang dibdib at sa mga luha na sa wakas ay naglakas loob na pumatak, sinabi, Oo, at ikaw rin ang nagpapaalala sa akin sa kanya, Mateo. Umurong si Mateo ng isang hakbang na parang nasuntok. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Nahirapang huminga si Aling Elvira dahil nabasag ang kanyang boses, dahil nakita kitang lumaki. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Valerie na ang nangyayari ay mas malaki kaysa sa isang kape. At si Mateo, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakaramdam ng takot dahil kung totoo ang sinasabi ng matanda, may isang bagay sa kanyang nakaraan na malapit ng sumabog. At iyon lamang ang tanging bagay na hindi kayang kontrolin ni Mateo Alcantara gamit ang pera. Naging makapal ang katahimikan sa liwasang malaya. Ang mga tunog ng parke, ang mga batang naglalaro, ang nagtitinda ng lobo, ang malayong awit ng isang organilero,
ay tila namatay sa paligid ng bangko na iyon. Hindi madaling magulat si Mateo Alcantara. Hinarap na niya ang mga krisis sa pananalapi, demanda, pagtataksil sa negosyo, ngunit ang parira lang iyon, nakita kitang lumaki, ay tumama sa kanya na parang bato sa dibdib. Hindi ko po kayo kilala, sabi niya ng matatag. Bagaman may nanginginig sa loob at ayaw ko ng mga naglalaro sa akin. Hindi inalis ni Aling Elvira ang tingin. Hindi ako naglalaro, Mateo. Pinapanood ni Valerie ang eksena na may mabilis na tibok ng puso. Naramdaman niya na nasasaksihan niya ang isang bagay na hindi niya dapat makita, ngunit hindi rin siya makaalis. Napakaraming damdamin ang nakapaloob sa hangin na iyon. Mahigpit na kinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao. Matagal nang namatay ang nanay ko. Ipinikit ni Aling Elvira ang kanyang mga mata ng isang segundo. Isang luha ang bumaba sa kanyang pisngi na may marka ng panahon. Oo, namatay siya para sa iyo. Nagulantang siya sa pariralang iyon. Anong ibig sabihin yan? Malalim na huminga si Aling Elvira. Ibig sabihin sinabihan kanilang namatay siya dahil mas madali iyon kaysa ipaliwanag ang katotohanan. Nakaramdam si Valerie ng ginaw sa kanyang likod. Umurong si Mateo ng isang hakbang. Nalilito po kayo. Hindi. Malumanay ngunit matatag ang boses ni Aling Elvira. Nalilito. Maraming taon akong naghintay na bumalik ka. Nagsimulang mawasak ang mundo ni Mateo sa loob. Palagi siyang sinasabihan na namatay ang kanyang ina noong siya ay 5 taong gulang, na ito ay isang biglaang sakit, na ginawa ng kanyang ama ang lahat. Walang bukas na burol, walang maraming litrato, walang detalye, tanging katahimikan. At ngayon, sinabi ng babae sa bangko, hindi ito posible. Umiling si Mateo. Hindi kailanman magsisinungaling ang aking ama tungkol sa ganito. Nagpakawala si Aling Elvira ng mapait na tawa. Hindi kailanman tiniis ng iyong ama na gusto kong umalis. Nagulat si Valerie. Umalis? Oo. Tiningnan ni Aling Elvira ang kanyang nanginginig na mga kamay. Gusto niya na maging perpekto akong asawa, tahimik, masunurin, ngunit mayroon akong mga pangarap, mayroon akong boses. Naramdaman ni Mateo na ang lupa sa ilalim ng kanyang sapatos na Italiano ay hindi na matatag. Ang aking ama ay isang respetadong tao, isang makapangyarihang tao, pagwawasto niya, at siya ay bumibili ng katahimikan. Malakas na tumibok ang puso ni Mateo. Iniimbento lang po ba ninyo ito, Aling Elvira? Tiningnan siya nito na may halong sakit at pagmamahal. Pareho kayo ng tingin kapag nagagalit, tulad ng noong bata ka pa at ayaw mong matulog. Naramdaman ni Valerie na kinukulang siya ng hangin. Nagsimulang huminga ng mas mabilis si Mateo. Tama na. Ngunit nagpatuloy si Aling Elvira dahil alam niyang baka ito na ang tanging pagkakataon niya. Kinuha kanila sa aking tabi isang gabi. Sinabi nilang para sa ikabubuti mo na hindi ako matatag, na kailangan mo ng disiplina. Naramdaman ni Mateo na may bahagi sa loob niya, na gustong makinig at may bahagi na gustong tumakas. Kasinungalingan niyan. Pinilit nila akong pumirma ng mga papeles. Sinabi nilang kung hindi ko gagawin, hinding-hindi na kita makikita. Nabasag ang boses ni Aling Elvira. Pumirma ako, sa paniniwalang pansamantala lang iyon. Dinala ni Valerie ang kamay sa kanyang bibig. Hindi na umiral ang parke, tanging ang kwentong iyon ang humihinga sa pagitan nila. Naalala ni Mateo ang mga bahagi. Isang maliit na maleta, isang nagmamadaling yakap, ang boses ng kanyang ama na nagsasabi, may sakit ang nanay mo. Hindi kanya kayang alagaan. Ako. Bumaba ang boses ni Mateo. Naaalala kong umiiyak siya. Ipinikit ni Aling Elvira ang kanyang mga mata. Hindi kita tinigilan sa paghahanap. Isang panginginig ang bumalot sa katawan ni Mateo. At bakit kayo nandito? Bakit sa parking ito? Dahil nalaman kong malapit ka nakatira. Diretso siyang tiningnan. Hindi ko gustong sirain ang buhay mo. Gusto ko lang makita ka, kahit mula sa malayo. Naramdaman ni Valerie ang bara sa kanyang dibdib. At ang kape? Tanong niya ng mahina. Mahinang ngumiti si Aling Elvira. Ang kape ang unang pagpapakita ng pagmamahal na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Tiningnan siya ni Mateo ng may halong galit at pagkalito. At bakit hindi kayo pumunta sa bahay ko? Bakit hindi kayo kumatok? Ibinaba ni Aling Elvira ang kanyang tingin dahil natakot ako na sarahan mo ako ng puso tulad ng ginawa ng iyong ama. Diretso ang tama ng salitang iyon. Si Mateo ay laging malamig, malayo at kontrolado. At ngayon ipinahiwatig ng babae na naging tulad siya ng kanyang kinukutya. Wala kayong patunay ng anuman, sabi niya. Sinisikap na mabawi ang kontrol. Kinuha ni Aling Elvira ang kanyang kamay sa kanyang lumang bag at kinuha ang isang maliit na lumang sobre na lukot na sa paglipas ng panahon. Iningatan ko ito. Kinuha ito ni Mateo ng matigas ang mga kamay. Isa itong litrato.
Siya, bata pa, nakaupo sa duyan, at ang babae sa likod, bata, nakangiti. Huminto ang puso ni Mateo ng isang segundo. Ang litratong iyon ay wala sa anumang album sa kanyang bahay. Saan ninyo nakuha ito? Mula sa aking pitaka. Dinadala ko ito sa akin sa lahat ng mga taon na ito. Nakita ni Valerie kung paano nagsimulang magbago ang mukha ng milyonaryo. Hindi na ito kayabangan, kundi pag-aalinlangan. Pinadaan ni Mateo ang daliri sa larawan. Hindi ito nagpapatunay ng anuman. May peklat ka, sa kaliwang tuhod, biglang sabi ni Aling Elvira. Nakuha mo iyan sa pagkahulog mula sa parehong duyan. Dinala kita sa kusina na umiiyak at ipinangako ko na laging nandoon ako. Naramdaman ni Mateo ang suntok sa kanyang tiyan. Ang peklat na iyon ay naroon at walang sinuman sa labas ng kanyang malapit na pamilya ang nakakaalam niyon. Pinanood ni Valerie kung paano nagsimulang mawalan ng composure ang lalaking may perpektong barong. Kung totoo ito, bulong niya. Kung gayon ang buong buhay ko. Hindi niya tinapos ang pangungusap dahil nangangahulugan iyon ng pagtanggap na inilayo siya ng kanyang ama sa kanyang ina, na hindi kumpleto ang kanyang kuwento, na ang kanyang pagkakakilanlan ay tinuo sa isang kasinungalingan. At iyon ay labis. Umikot si Mateo. Kailangan kong mag-isip, Mateo, sabi ni Aling Elvira sa mahinang boses. Hindi ako dumating upang sirain ka. Gusto ko lang malaman kung masaya ka. Iyon ang pinakamalupit sa lahat ng tanong. Masaya ba siya? Mayaman siya, prestihiyoso, iginagalang, ngunit kaligayahan. Naalala ni Valerie ang mesa na may bakanting plato, ang mga paglalakad sa gabi, ang katahimikan ng malaking bahay na iyon. Hindi sumagot si Mateo, naglakad lang ng ilang hakbang, ngunit may huminto sa kanya. Lumingon siya muli. Kung totoo ito, bakit hindi ninyo ako hinanap sa legal na paraan? Nahirapang huminga si Aling Elvira. Dahil wala akong pondo, dahil pagkatapos kong pirmahan ang mga papel na iyon, ay nag-iisa na ako dahil walang gustong humarap sa iyong ama. Naramdaman ni Mateo na ang pangalan ng kanyang ama ay nagsisimulang bumigat sa kanya higit kailanman. Humakbang si Valerie pasulong. Sir Alcantara, wala po akong alam tungkol dito. Alam ko, sabi niya nang hindi tumitingin sa kanya. Tila pinapanood sila ng parke. Ang nagtitinda ng lobo ay dumaan na hindi alintana ang emosyonal na lindol na nangyayari sa bangko na iyon. At ano ngayon ang gusto mo? Tanong ni Mateo. Sa wakas, tiningnan siya ni Aling Elvira na may taos-pusong luha. Wala. Ayaw ko ng iyong pera, ayaw ko ng iyong apelyido. Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ako tumigil sa pagmamahal sa iyo. Nabali ang puso ni Mateo sa isang lugar na matagal ng balot dahil walang nagsasabi niyon sa kanya, walang tumitingin sa kanya ng ganoon at bigla may naintindihan siyang isang nakakawasak na bagay. Gumugol siya ng mga taon sa pagbuo ng mga imperyo. Ngunit hindi niya kailanman nabuo ang isang tahanan. Naramdaman ni Valerie na nasasaksihan niya ang isang sandali na magpapabago sa lahat. Malalim na huminga si Mateo. Kailangan ko ng ebidensya, mga dokumento, isang bagay na magpapatunay nito. Tumango si Aling Elvira. Mayroon ako. Wala rito, ngunit mayroon ako. Isinilid ng milyonaryo ang litrato sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana. Imbestigahan ko ito. Hindi na matigas ang kanyang boses, kundi mahina. Nakaramdam si Valerie ng kaunting ginhawa, ngunit pagkatapos ay may idinagdag si Aling Elvira na nagpatigil sa kanya. Hindi lang ikaw ang inilayo sa akin ng iyong ama, mayroon din siyang itinago pa. Tiningnan siya ni Mateo ng may pag-aalala. Ano iyon? Nagalinlangan si Aling Elvira ng isang segundo na hindi ikaw ang kanyang nag-iisang anak. Muling nawasak ang mundo. Naramdaman ni Valerie na nawawala ang hangin. Ano ang sinasabi ninyo? Sinasabi ko. Bulong ni Aling Elvira, na bago ako umalis, buntis ako. Lubusan ng katahimikan. Naramdaman ni Mateo na lumalabas ang puso niya sa kanyang dibdib. Imposible iyan. Hindi ito imposible. Dinala ni Valerie ang kamay sa kanyang dibdib. Nagkaroon kayo ng isa pang anak? Ibinaba ni Aling Elvira ang tingin. Oo. Umurong si Mateo ng isang hakbang. Nasaan siya? Sa wakas ay bumuhos ang mga luha ng walang kontrol. Nawala rin siya sa akin. Ang sakit sa kanyang boses ay napakalalim na walang sino man ang nagduda sa kanyang katapatan. Sinigurado ng iyong ama na hindi ko na siya makikita pa. Nawalan na ng hugis ang mundo ni Mateo. Hindi lang niya nawala ang isang ina, kundi pati na rin ang isang kapatid na hindi niya kailanman nakilala. Buhay pa ba siya? Tanong niya na nabasag ang boses. Dahan-dahang umiling si Aling Elvira. Hindi ko alam. Naramdaman ni Valerie na nagsisimula palang mahukay ang kuwentong iyon. Tiningnan ni Mateo ang babae sa harap niya.
Hindi na niya ito nakita bilang isang estranghero, nakita niya ito bilang isang posibilidad, bilang isang salamin ng nakaraan. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niyang gustong umiyak, ngunit ang pagmamataas ay nakikipaglaban pa rin sa loob niya. Kung totoo ito, sabi niya sa wakas, kung gayon ay ninakawan ako ng aking ama ng higit pa sa isang ina. Tumango si Aling Elvira. Ninanakawan kanya ng katotohanan. Dahan-dahang lumulubog ang araw, kinukulayan ang parke ng ginintuang kulay. Naintindihan ni Valerie na ang kanyang maliit na galaw ng pagbibigay ng kape ay nagbukas ng isang napakalaking pintuan. Isang katotohanang inilibing ng mga dekada ang nagsisimulang huminga, at ang pinakanakababahala ay hindi pa rin natutuklasan kung ano ang nangyari sa pangalawang anak na iyon, dahil kung buhay siya, nangangahulugan iyon na ang pamilya Alcantara ay hindi tulad ng pinaniniwalaan ni Mateo. At kung hindi siya buhay, kung gayon, mayroong dapat managot para rito. Tiningnan ni Mateo si Valerie. Bukas, hindi ka magtatrabaho. Nagulat siya. Sir, pumunta ka sa bahay ko ng alas 8. Kailangan kong may pakinggan ka. Nakaramdam si Valerie ng takot at kuryosidad sa parehong oras. Opo, sir. Tiningnan muli ni Mateo si Aling Elvira. Wala akong ipinapangako, ngunit aalamin ko ang katotohanan. At sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi pa ito pagbabati, hindi pa ito kapatawaran. Ito ay simula ng isang paghahanap. At kapag ang isang taong laging nagkokontrol ng lahat ay nagpasya na hanapin ang katotohanan, nagsisimulang manginig ang nakaraan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Mateo Alcantara. Ang litrato ay nanatili sa kanyang mesa, bahagyang naiilawan ng Italian crystal lamp na palagi niyang itinuturing na elegante, ngunit ngayon ay nagpapalabas ng mahahabang, nakababahalang anino. Ang larawan ay totoo, masyadong totoo. Naaalala niya ang duyan, naaalala niya ang malinaw na damit ng kanyang ina, naaalala niya ang pabango. Ang hindi niya maalala ay ang sandali ng kanyang pagkamatay, at iyon ang sumisira sa kanya sa loob. Sa pangunahing silid ng mansyon sa Forbes Park, hindi matiis ang katahimikan. Ang orasan ay alas 3 ng madaling araw. Nang bumangon si Mateo, nagsuot siya ng jacket at bumaba sa pribadong opisina kung saan niya inilalagay ang mga dokumento ng pamilya. Kung nagsasabi ng totoo si Aling Elvira, dapat mayroong bakas. Binuksan niya ang lumang metal na file na pag-aari ng kanyang ama, mga folder, titulo, testamento, sertipiko. Ang lahat ay perpektong nakaayos, masyadong perpekto. Nagsimulang suriin ni Mateo ang mga dokumento na may kaugnayan sa kanyang pagkabata, birth certificate, school records, health insurance. Hinanap niya ang death certificate ng kanyang ina. Wala ito. Naramdaman niya ang suntok sa dibdib. Hinanap niya muli ng mas matindi ang pag-aalala. Wala. Paano ito posible? Palagi siyang naniniwala na nakita niya ito. Palagi niyang ipinapalagay na umiiral ito, ngunit ngayon ay wala siyang makitang opisyal na patunay ng kanyang pagkamatay. Nabasbasan ng pawis ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang telepono at diniyal ang numero ni Attorney Ricardo Sanchez, ang abogado ng pamilya sa loob ng 30 taon. Mateo, sagot ni Ricardo na inaantok pa ang boses. May nangyari ba? Kailangan kong makuha mo ang death certificate ng nanay ko. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Nasa family archives iyan, Mateo. Wala. Malalim na huminga si Ricardo. Personal na pinamahalaan ng iyong ama ang maraming dokumento, siguro. Pinutol siya ni Mateo ng matatag. Talaga bang namatay ang nanay ko nang sinabi nilang namatay siya? Mas matagal ang katahimikan. Masyadong matagal sa pagkakataong ito. Mateo, mga bagay iyan sa nakaraan. Huminto ang puso ni Mateo ng isang segundo. Sagutin mo ako. Bumuntong hininga si Ricardo. Hiling ng iyong ama na huwag nang usigin ang bagay na iyon. Ang pariralang iyon ay parang kumpirmasyon ng hindi sinasabi. Anong bagay? Hindi ako makikipag-usap sa telepono. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Hindi na isang posibilidad ang pagdududa, kundi isang katotohanan. Pumunta ka bukas sa umaga. Naroon ako, sagot ni Ricardo. Binaba ni Mateo ang telepono. Nahulog siya sa silya ng balat. Sa loob ng maraming taon, ipinagtanggol niya ang alaala ng kanyang ama. Hinangaan niya ito, ginaya, at ngayon ay natutuklasan niyang baka ang taong nagturo sa kanya na maging malakas ay siyang responsable sa kanyang pinakamalaking kawalan. Alas 8 ng umaga, kumatok si Valerie sa doorbell ng mansyon. Hindi siya nakasuot ng uniforme, kundi isang simpleng kulay beige na damit at isang malinaw na ekspresyon ng kaba. Binuksan ni Manang Gracia ang pinto. Pasok, anak. Naghihintay sa iyo si Sir.
Naglakad si Valerie sa mahabang pasilyo na may kakaibang pakiramdam sa tiyan. Nakatayo si Mateo sa harap ng bintana, nakatingin sa syudad. Nang pumasok siya, hindi agad lumingon si Mateo. Nagtiwala ka ba sa babaeng iyon? Tanong niya nang walang pasintabi. Lumunok si Valerie. Opo sir. Sa wakas ay lumingon si Mateo. Namumula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi sa mas malalim na damdamin. Kagabi, sinuri ko ang mga dokumento, walang death certificate ang nanay ko. Nakaramdam si Valerie ng ginaw. Kung gayon may nagsinungaling. Muling tumunog ang doorbell. Pumasok si Attorney Ricardo Sanchez, ilang minuto pagkatapos na may hawak na itim na portfolio. Siya ay isang matandang lalaki, elegante, na may tingin na puno ng mga taon ng lihim. Nagbigay galang si Mateo ng seryoso. Maupo ka, utos ni Mateo. Nananatiling tahimik si Valerie, halos hindi nakikita, ngunit hindi siya pinapasukan. Iyon ay isa ng pagbabago. Binuksan ni Ricardo ang portfolio, kinuha ang isang lumang folder, dilaw na sa paglipas ng panahon. Ang iyong ina, si Elvira Herrera, ay hindi namatay noong 1994, sabi niya sa wakas. Naramdaman ni Valerie na nanigas ang hangin. Mahigpit na ipinikit ni Mateo ang kanyang ngipin. Kung gayon, ano ang nangyari? Nag-alinlangan si Ricardo. Ang iyong ama ay nag-apply para sa legal na paghihiwalay. Idinawit niya ang emosyonal na kawalang tatag. Totoo iyon. Walang medikal na patunay. Ito ay isang estratehikong desisyon. Ang puso ni Mateo ay tumibok ng galit. At ang eksklusibong kustodiya ay hiniling. Naramdaman ni Mateo na umiikot ang mundo. At ang di umano'y pagkamatay, ibinaba ni Ricardo ang tingin. Ang iyong ama ay nagpasya na sabihin sa iyo na namatay siya. Naniwala siyang mas simple iyon kaysa ipaliwanag ang hidwaan. Dinala ni Valerie ang kamay sa kanyang dibdib. Biglang tumayo si Mateo. Nagsinungaling sila sa akin sa buong buhay ko. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa opisina. Mateo, sinubukan siyang pakalmahin ni Ricardo. Ricardo, gusto ng iyong ama na protektahan ang reputasyon ng pamilya. Proteksyon, dumura siya sa salita. Nang may galit, inagaw niya ang aking ina. Naging mabigat ang katahimikan. Pinanood ni Valerie na may basang mga mata. Ang malamig at kalkuladong lalaki ay nababasag sa harap niya. Mayroon pa, dagdag ni Ricardo ng may hirap. Tiningnan siya ni Mateo nang may pinipigilang galit. Magsalita ka. Nagsumite ang iyong ina ng reklamo pagkatapos ng paghihiwalay. Nagulat si Valerie. Isang reklamo? Oo, nagpatuloy si Ricardo. Sinabi niyang buntis siya. Halos huminto ang puso ni Mateo at kinuwestiyon ng iyong ama ang pahayag. Inakusahan niya na hindi niya anak ang bata. Naramdaman ni Mateo ang pagduduwal. Totoo iyon, walang DNA test. Isinara ang kaso dahil sa kakulangan ng legal na pondo mula sa iyong ina. Nakakawasak ang katahimikan. Naramdaman ni Valerie na nag-uugnay ang kwento ni Aling Elvira. Ipinanganak ang sanggol na iyon? Tanong ni Mateo nang halos hindi marinig ang boses. Malalim na huminga si Ricardo. Oo, tumigil ang mundo. Nasaan siya? Bulong ni Mateo. Lumunok si Ricardo. Walang mga kasunod na record sa aming mga archive. Naramdaman ni Mateo na kinukulangan siya ng hangin. Paano walang record? Pagkatapos ng demanda, nagbayad ang iyong ama ng kasunduan sa labas ng korte. Naramdaman ni Valerie na kumukulo ang kanyang dugo. Isang kasunduan? Oo. Bilang kapalit na iwanan ni Elvira ang anumang pag-aangkin. Mahigpit na ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Ang imahe ng kanyang ama, na laging matuwid at marangal sa publiko, ay nagsisimulang mawasak. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Sabi niya na nabasag ang boses. Ibig sabihin, may kapatid ako sa kung saan. Humakbang si Valerie at hindi siya nagsinungaling. Tiningnan ni Mateo si Valerie sa unang pagkakataon na may kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Hindi ito pagiging superior, kundi kahinaan. Kailangan ko siyang hanapin. Umiling si Ricardo. Halos 30 taon na ang lumipas. Wala akong pakialam. Muling kinuha ni Mateo ang litrato. Hindi ko hahayaang ilibing muli ng pera ang katotohanan. Naramdaman ni Valerie na may malalim na pagbabago sa kanya. Hindi na siya ang lalaking pumuna sa kanyang galaw sa parke. Siya ay isang anak, isang nasaktang anak. Sir Alcantara, sabi niya ng mahinahon. Baka may alam pa si Aling Elvira. Tumango si Mateo. Pupuntahan natin siya ngayon din. Ilang oras pagkatapos bumalik silang tatlo sa liwasang malaya. Nakaupo si Aling Elvira sa parehong bangko. Nang makita niya si Mateo na papalapit ng may desididong hakbang, ang kanyang ekspresyon ay may takot at pag-asa. Kailangan nating mag-usap, sabi niya ng diretsyo. Tumango si Aling Elvira. Umupo silang tatlo.
Malalim na huminga si Mateo. Totoo, nagsinungaling ang aking ama. Hindi ka namatay. Napuno ng luha ang mga mata ng matanda. Alam ko. At ang sanggol, nagpatuloy siya. Ano ang nangyari? Napuno ng sakit ang mukha ni Aling Elvira. Ipinanganak siya sa isang pampublikong klinika sa Maynila. Nakaramdam si Valerie ng ginaw at pagkatapos ay sinabihan ako na may mga komplikasyon na kailangan niya ng espesyal na pangangalaga at ililipat siya. Naramdaman ni Mateo na nababasag ang kanyang puso. Nakita mo lang siya ng isang beses. Ang boses ng matanda ay halos bulong. Kinuha siya sa akin. Sinabi nilang para sa ikabubuti niya. Ipinikit ni Valerie ang kanyang mga mata. Binigyan ka ba ng anumang dokumento? Dahan-dahang umiling si Aling Elvira, tanging isang sulat na nagsasabi na inampon ang bata. Naramdaman ni Mateo ang suntok sa dibdib. Inampon? Oo. Lubusan ang katahimikan. Nasa iyo ba ang sulat na iyon? Tumango si Aling Elvira. Iningatan ko ito sa lahat ng mga taon na ito. Tiningnan ni Mateo ang abot tanaw. Ang mundo na kilala niya ay gawa sa mga kasinungalingang maingat na binuo. Hahanapin ko siya. Tiningnan siya ni Valerie. May determinasyon sa kanyang boses. Hindi na ito ang pagmamataas noon. Ito ay pangangailangan. Nanginginig si Aling Elvira. Mateo, ayaw kong magdulot sa iyo ng mas maraming sakit. Tiningnan niya ito ng may basang mga mata. Nandito na ang sakit. Ang gusto ko ay katotohanan. Malakas na humihip ang hangin sa parke. Naramdaman ni Valerie na ang kwento ay malapit ng lumalim pa dahil kung inampon ang batang iyon, kung gayon mayroong lumaki nang hindi alam kung sino talaga siya. At kung mahanap siya ni Mateo, wala nang magiging pareho. Ang hangin sa liwasang malaya ay hindi na pareho. May isang bagay sa tingin ni Mateo na hindi pa nakita ni Valerie kailanman. Hindi ito kayabangan, hindi ito pagkontrol, kundi pagmamadali, isang tahimik na pagmamadali na hindi nagmumula sa pagmamataas, kundi sa kawalan. Si Aling Elvira, nakaupo sa bangko, hawak ang kanyang lumang bag na parang doon nakasiksik ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Nasa kwarto ko ang sulat, sabi niya na nanginginig ang boses. Hindi ko kailanman naglakas loob na itapon. Tumango si Mateo. Pumunta tayo ngayon. Nag-alinlangan si Valerie ng isang segundo. Hindi pa niya kailanman nakita ang milyonaryo na maglakad ng napakabilis nang walang pakialam kung sino ang tumitingin sa kanya. Hindi niya suot ang kanyang karaniwang matigas na postura. Hindi siya mukhang ang taong nagbibigay ng mga utos sa mga milyong-milyong pulong. Mukha siyang isang anak na natatakot na huli na. Nakatira si Aling Elvira sa isang maliit na paupahang bahay sa Pandakan, 20 minutong layo mula sa parke, isang lumang gusali na may nagbabalat na pintura sa dingding at amoy ng halumigmig. Huminto si Mateo sa harap ng kalawangin na pintuan ng metal. Hindi akma ang lugar na iyon sa kanyang mundo ng marmol at kristal, ngunit pumasok siya. Maliit ang kwarto, isang simpleng kama, isang lumang aparador, isang mesa na may lumang lampara, at sa isang kahon sa ilalim ng kama, naroon ang nakaraan. Lumuhod si Aling Elvira nang may hirap at kinuha ang isang karton na nakabalot sa plastik. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko akalaing babalikan mo ito, bulong niya. Yumuko si Mateo sa harap niya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa itaas ng sinuman, kundi nasa parehong antas. Binuksan ni Aling Elvira ang kahon. Mayroong mga lumang litrato, mga news clippings, isang pulseras ng bata, at isang dilaw na puting sobre na kulubot na sa paglipas ng panahon. Hinawakan niya ito ng ilang segundo bago ibigay. Dito nakasulat ang lahat ng pinayagan nilang malaman ko. Kinuha ni Mateo ang sobre. Hindi na matatag ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ito. Nagkalambot ang papel sa pagbukas. Nanonood si Valerie ng tahimik. Ang dokumento ay may selyo ng isang pampublikong klinika. Pasyenteng babae, Elvira Herrera. Bagong panganak na lalaki, matatag ang kalagayan. Pinahintulutan ang paglilipat. Nasa ibaba, isang nota na nakasulat sa makinilya. Ang menor de edad ay ibibigay sa ilalim ng pribadong protokol ng pag-aampon. Pinirmahan ng ina ang voluntaryong pagsuko ng karapatan. Naramdaman ni Mateo na kumukulo ang kanyang dugo. Voluntaryong pagsuko, bulong ni Aling Elvira. Umiling siya ng may luha sa mga mata. Pinilit nila akong pumirma habang ako ay nakahilata. Sinabi nilang kung hindi ko gagawin, hinding-hindi na kita makikita. Nakakawasak ang katahimikan. Naramdaman ni Valerie ang malaking bigat sa dibdib. Mahigpit na pinisil ni Mateo ang papel hanggang sa magusot ito. Iligal ito. Noong panahong iyon, walang nakikinig sa isang babaeng walang pera. Sagot ni Aling Elvira. Malalim na huminga si Mateo.
Nakasulat ba ang pangalan ng nag-ampon na pamilya? Umiling si Aling Elvira. Wala na akong nalaman pa. Dahan-dahang lumapit si Valerie. Sir Alcantara, sa numero ng protocol, baka masundan ang kaso. Tiningnan siya ni Mateo at sa kanyang tingin ay mayroong bagong bagay respeto. Tama ka. Kinuha niya ang telepono. Ricardo? Sabi niya pagkasagot. Kailangan kong ipahanap mo ang isang protokol ng pag-aampon mula 1995, pampublikong klinika sa Maynila. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Komplikado iyan, Mateo. Lumang mga file iyan. Wala akong pakialam. Hanapin mo. Ibinalik niya ang telepono. Lumingon siya kay Aling Elvira. Hindi ko ito hahayaan na ganyan na lang. Tiningnan siya ng matanda na may halong takot at pag-asa. Mateo, kung mahanap mo siya, baka ayaw niya nang malaman ang anuman tungkol sa atin. Malakas ang bagsak ng posibilidad na iyon. Dahil ang paghahanap ng katotohanan ay nangangailangan din ng pagtanggap ng pagtanggi. Hindi mahalaga, sabi niya, ng matatag. May karapatan siyang malaman. Naramdaman ni Valerie na hindi na siya ang dating lalaki. Mayroong mas tao sa kanyang mga salita. Isang bagay na hindi kailanman naibigay ng pera sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag si Ricardo. May nakita ako. Nasa opisina niya si Mateo. Nagilinis si Valerie ng tahimik, ngunit nakikinig ang kanyang tainga. Ang kaso ay inilipat sa isang pribadong ahensya ng pag-aampon, nagpatuloy si Ricardo. Isinara ito noong 2002, ngunit ang mga file ay inilipat sa ibang institusyon. Tumayo si Mateo. Ibigay mo sa akin ang address. Nang gabing iyon, nagmaneho si Mateo at Valerie patungo sa isang opisina sa sentro ng Maynila. Hindi pa kailanman nakasakay si Valerie sa ganoong sasakyan bilang kasama. Palagi siyang nasa likod o sa pampublikong sasakyan. Ngayon ay nakaupo siya sa tabi ng milyonaryo. Iba ang katahimikan, hindi awkward, kundi puno ng kahulugan. Salamat, bigla niyang sabi. Nagulat si Valerie. Bakit po, sir? Dahil hindi ka sumuko sa kape. Ibinaba niya ang tingin. Minsan, ang maliliit na bagay ay nagbabago ng malalaking bagay. Dahan-dahang tumango si Mateo. Marahil sa buong buhay niya ay naghahanap siya ng malalaking solusyon kung kailan ang kailangan niya ay isang simpleng bagay. Dumating sila sa opisina. Isang babae ang sumalubong sa kanila. Naghahanap kami ng impormasyon tungkol sa isang pag-aampon noong 1995, sabi ni Mateo. Ipinapakita ang dokumento. Maingat na sinuri ng babae ang mga digital na file. Lumipas ang mahabang minuto. Sa wakas, nagtaas siya ng tingin. Nandito, naramdaman ni Mateo na tumitibok ang kanyang puso sa kanyang mga tainga. Ang menor de edad ay inampon ng mag-asawang may apelyidong Salvador. Napigil ni Valerie ang hininga. Nakatira ba sila sa Maynila? Hindi. Lumipat sila sa Tagaytay 2 taon pagkatapos. Naramdaman ni Mateo na gumagalaw ang mundo. Ang pangalan ng bata, nag-alinlangan ng babae, legal na pinalitan. Ngayon ay nakalista bilang Daniel Salvador. Daniel, umalingaw-ngaw ang pangalan sa dibdib ni Mateo na parang isang hindi kilalang eko. Kasalukuyang edad, 28 taong gulang. Pareho ang kalkulasyon na ginawa nila. Naramdaman ni Valerie na nagiging totoo ang kuwento. Hindi lang ito isang alaala, kundi isang buhay na tao. Maaari ba kaming makakuha ng address? Umiling ang babae. Sa ilalim lamang ng legal na proseso, mahigpit na ipinikit ni Mateo ang kanyang panga. Sisismulan namin iyon. Nang lumabas sila, may napansin si Valerie. Hindi ngumiti si Mateo. Hindi rin siya masaya. Takot siya. Natatakot po ba kayo? Tanong niya ng mahinahon. Hindi agad sumagot si Mateo. Natatakot ako na kamuhian niya ako. Naramdaman ni Valerie ang pagmamahal. Baka hindi naman. Baka oo. Ang milyonaryo na hindi kailanman natakot mawalan ng pera, ngayon ay natatakot mawalan ng pagkakataon. Nang gabing iyon, bumalik si Mateo sa paupahang bahay. Naghihintay si Aling Elvira na nakaupo sa kama. May nakita ka ba? Oo. Napigil niya ang hininga. Buhay siya. Walang kontrol na bumuhos ang mga luha. Ang pangalan niya ay Daniel. Nakatira siya sa Tagaytay. Tinakpan ni Aling Elvira ang kanyang mukha. Salamat, salamat. Umupo si Mateo sa tabi niya at, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, niyakap siya. Si Valerie, nakatayo sa pintuan, naramdaman na huminto ang mundo. Ang yakap na iyon ay hindi elegante, hindi perpekto. Ito ay awkward, huli na, ngunit totoo. At minsan, mas mahalaga ang totoo kaysa sa perpekto. Hahanapin ko siya, sabi ni Mateo ng matatagang boses. Tiningnan siya ni Aling Elvira ng may takot. At kung ayaw niya tayong makita, malalim na huminga si Mateo. Kung gayon, kahit alam niya na sinubukan namin,
Naintindihan ni Valerie ang isang malalim na bagay sa sandaling iyon. Ang kape ay hindi kailanman naging kape, lamang ito ang tulay. Ito ang spark na nagbukas ng isang pintuan na sarado sa loob ng halos 30 taon. Nang sila ay paalis na, may naalala si Aling Elvira. Mayroon pa, tiningnan siya ni Mateo. Ang araw na kinuha nila sa akin ang sanggol, may isang nurse na umiiyak. Kumunot ang noo ni Valerie. Bakit? Dahil sabi niya, hindi ito makatarungan. Nakaramdam si Mateo ng kirot. Naaalala mo ba ang pangalan niya? Naisip ni Aling Elvira. Sa tingin ko, si Aling Lucia Herrera. Nagulat si Valerie. Ang pangalan ng nanay ko ay Aling Lucia Herrera. Lubusan ang katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Mateo kay Valerie. Ano ang sinabi mo? Lumunok siya. Ang nanay ko po ay nagtrabaho ng maraming taon sa isang pampublikong klinika sa Maynila noong dekada 90. Muling nagbago ang mundo. Buhay pa ba siya? Tanong ni Mateo. Opo. Malakas na tumibok ang puso ni Mateo. Kailangan kong makausap siya. Naramdaman ni Valerie na may inihahabi ang tadhana na mas malaki kaysa sa kanilang naiisip. Dahil kung ang kanyang ina ang nurse na iyon, kung gayon mayroon pang iba na alam ang katotohanan at marahil ay may mga detalye na hindi pa lumalabas. Tiningnan ni Mateo si Aling Elvira. Hindi ito nagtatapos dito. At sa unang pagkakataon, hindi tunog pangako sa negosyo ang kanyang boses, kundi tunog ng determinasyon ng isang anak na hindi na handang mamuhay sa kasinungalingan. Nagsisimulang bumukas ang nakaraan at ang matutuklasan nila sa Tagaytay ay maaaring magpabago hindi lamang sa buhay ni Daniel, kundi pati na rin kay Mateo at Valerie. Dahil minsan, kapag nagpasya kang hanapin ang katotohanan, matutuklasan mong ang iyong kuwento ay konektado sa mas maraming tao kaysa sa iyong inisip. Ang biyahe mula sa Pandakan patungo sa bahay ng ina ni Valerie ay tahimik. Hindi ito awkward na katahimikan, kundi isang katahimikan na may bigat. Nagmamaneho si Mateo na nakatitig sa unahan, ngunit ang kanyang isip ay nasa mga dekada na ang nakalipas sa isang pampublikong klinika, sa isang silid ng panganganak, sa isang pilit na pirma. Nakakross ang mga kamay ni Valerie sa kanyang mga binti. Hindi niya kailanman naisip na ang simpleng galaw ng pagdadala ng kape ay magiging konektado sa kwento ng kanyang sariling amo. Hindi gaanong nag-uusap ang nanay ko tungkol sa nakaraan, sabi niya ng mahina. Palagi siyang pribado sa kanyang trabaho. Tumango si Mateo, kailangan ko lang nasabihin niya ang totoo. Tiningnan siya ni Valerie ng patagilid. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito nakita bilang si Sir Alcantara. Nakita niya ito bilang isang lalaking muling bumubuo ng kanyang pagkakakilanlan bawat piraso. Dumating sila sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na barangay sa Pandakan. Mga dingding na pininturahan ng mapusyaw na asul, isang maliit na hardin na may mga halaman sa paso. Nauna si Valerie bumaba, kumatok sa pinto. Isang babae na halos 50 plus taong gulang ang nagbukas. Napusod ang buhok, may mainit na tingin, marangal na pagod. Valerie? Tanong niya nang may gulat. Ayos lang ba ang lahat? Malalim na huminga si Valerie. Nanay, kailangan po nating mag-usap. Tiningnan ng babae si Mateo, agad niya itong nakilala. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ikaw, bulong niya. Naramdaman ni Mateo ang suntok sa dibdib. Kayo po ba si Aling Lucia Herrera? Hindi siya agad sumagot. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Oo, naramdaman ni Valerie na malakas ang tibok ng puso niya. Nanay, nagtrabaho po ba kayo sa pampublikong klinika sa Maynila noong 1995? Ipinikit ni Aling Lucia ang kanyang mga mata ng isang segundo. Oo, naging mabigat ang katahimikan. Humakbang si Mateo. Doon ipinanganak ang aking ina noong taong iyon. Tiningnan siya ni Aling Lucia na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling iyon. Alam ko. Naramdaman ni Valerie na nawawala ang lupa sa ilalim niya. Ano? Malalim na huminga si Aling Lucia. Pumasok kayo. Pumasok sila. Maliit ngunit komportable ang sala. Aling Lucia se sentó lentamente. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Palagi kong alam na darating ang araw na ito, sabi niya. Nakaramdam si Mateo ng ginaw. Kung gayon alam ninyo ang nangyari. Ibinaba ni Aling Lucia ang tingin. Ayaw pumirma ng iyong ina. Huminto ang puso ni Mateo. Paano? Sinabi nilang kailangan ng sanggol ng espesyal na pangangalaga na mas mabuti na ilipat siya. Mahina siya, mahina, at siya ay nakahilata. Dinala ni Valerie ang kamay sa kanyang bibig. Pinilit nila? Tumango si Aling Lucia. Nandoon ang ama ng bata. May mga abogado siya, may impluensya. Naramdaman ni Mateo na nagsisimulang kumulo ang galit. Ang aking ama.
Tiningnan siya ni Aling Lucia nang may awa. Oo, nakakawasak ang katahimikan. Bata pa ako noon, nagpatuloy si Aling Lucia. Wala akong kapangyarihan, kaya nakapanood lang ako. Naramdaman ni Valerie ang bara sa kanyang lalamunan. Bakit po kayo umiiyak? Tanong niya. Tiningnan ni Aling Lucia ang kanyang anak. Dahil nakita ko kung paano inilayo ang isang ina sa kanyang anak nang hindi niya lubos na naiintindihan ang kanyang pinirmahan. Naramdaman ni Mateo na naging mabigat ang hangin. Malusog ang sanggol? Pinanatili ni Aling Lucia ang kanyang tingin. Oh, ang salitang iyon ay bumagsak na parang bomba. Hindi siya kailangan ilipat. Hindi siya kailangan ipaampon. Naramdaman ni Valerie na kumalat ang galit sa kanyang katawan. Kung gayon, isang panlilin lang iyon? Tumango si Aling Lucia. Oo, biglang tumayo si Mateo. Binili ng aking ama ang katahimikan ng lahat. Malumanay na umiling si Aling Lucia. Hindi sa lahat. Tiningnan siya ni Mateo na itago ko ang isang kopya ng kaso. Bumilis ang tibok ng puso ng tatlo. Nasa inyo po ba? Tanong ni Mateo nang may tensyon sa boses. Tumayo si Aling Lucia. Naglakad patungo sa isang lumang drawer, kinuha ang isang sobre at inilagay sa mesa. Hindi ko kailanman kayang sirain iyon. Binuksan ni Mateo ang sobre nang nanginginig ang mga kamay. Mayroong mga record ng medikal, mga pirma, isang sulat kamay na nota. Hiniling ang paglilipat ng legal na tagapangalaga, inasa ilalim ng epekto ng sedatives. Naramdaman ni Mateo na kumukulo ang kanyang dugo. Pinanood ni Valerie ang bawat salita. Nagpapatunay ba ito na pinilit siya? Tanong niya. Tumango si Aling Lucia. Nagpapatunay ito na hindi siya nasa kalagayang pumirma ng boluntaryo. Malalim ang katahimikan. Malalim na huminga si Mateo. Gamit ito, maaari kong buksan muli ang kaso. Tiningnan siya ni Aling Lucia ng maingat. Mateo, huwag mong hanapin lamang ang legal na hustisya. Kumunot ang kanyang noo. Ano ang ibig mong sabihin? Hanapin mo. Ang emosyonal na katotohanan. Naramdaman ni Valerie na mahalaga ang pariralang iyon. Nagpatuloy si Aling Lucia, ang iyong ama ay kumilos mula sa takot. Hindi ko binibigyang katwiran ang kanyang ginawa, ngunit ang takot ay nagdudulot ng malupit na desisyon. Mahigpit na kinuyom ni Mateo ang kanyang mga kamao. Takot sa ano? Tiningnan siya ni Aling Lucia ng diretsyo. Sa pagkawala ng kontrol, sa pagkawala ng reputasyon, sa pagkawala mo, ang katahimikan ay nagpapakita ng katotohanan. Naintindihan ni Valerie ang isang bagay sa sandaling iyon. Hindi lamang mula sa kasamaan kumilos ang ama ni Mateo. Kumilos siya mula sa pagka-obses, mula sa pangangailangan ng dominasyon. Alam ba ng kapatid ko ang anuman? Tanong ni Mateo sa wakas. Umiling si Aling Lucia. Hindi sa tingin ko. Tiningnan ni Valerie ang kanyang ina. Naaalala mo po ba ang pangalan ng tagapamagitan sa pag-aampon? Nag-isip ng ilang segundo si Aling Lucia. Isang lalaking nagngangalang G. Esteban Cruz. Nagtatrabaho siya sa mga pamilyang may mataas na profile. Naramdaman ni Mateo na nagsisimulang magkabit-kabit ang kwento na parang isang madilim na puzzle. Buhay pa ba siya? Hindi ko alam. Naramdaman ni Valerie na ang bawat sagot ay nagbubunga ng mas maraming tanong. Kinuha ni Mateo ang mga dokumento. Salamat. Tiningnan siya ni Aling Lucia ng may pagmamahal. Ako rin ay may nawala noong araw na iyon. Tiningnan siya ni Mateo ng may gulat. Nawalan ako ng tiwala sa sistema. Naging makatao ang katahimikan. Lumapit si Valerie sa kanyang ina at niyakap siya. Salamat po sa hindi pagtikom ng bibig. Mahigpit na niyakap siya ni Aling Lucia. Ayaw kong mamuhay ka sa kasinungalingan. Pinanood ni Mateo ang eksena at naintindihan ang isang bagay na tumama sa kanya ng brutal na lambot. Ang pag-ibig ay hindi laging perpekto, ngunit kapag ito ay totoo, ito ay nagtatagal ng mga dekada. Lumingon siya kay Aling Lucia. Handa po ba kayong tumistigo kung kinakailangan? Malalim na huminga si Aling Lucia. Oo, naramdaman ni Valerie ang pagmamalaki. Hindi naging kasabwat ang kanyang ina. Siya ay naging saksi at ngayon ay magiging boses. Pagkalabas ng bahay, naglakad si Mateo ng tahimik. Ano po ang gagawin ninyo ngayon? Tanong ni Valerie. Pupunta sa Tagaytay. Tiningnan siya nito. Nag-alinlangan si Mateo ng isang segundo. Hindi niya ito tiningnan, ng diretso. Gusto kong sumama ka. Nagulat si Valerie. Ako po? Ikaw ang simula ng lahat ng ito. Malakas na tumibok ang puso ni Valerie. Hindi niya kailanman naisip na magiging bahagi siya ng isang napakalaking bagay. Sige po, malalim na huminga si Mateo. Bukas maaga tayong aalis. Nang gabing iyon habang ang kalangitan ng Maynila ay kinulayan ng kahel at lila,
tatlong buhay ang sabay-sabay na nagbabago. Si Aling Elvira, sa kanyang maliit na kwarto, ay tahimik na nagdarasal. Si Aling Lucia sa kanyang asul na bahay ay tiningnan ang nakaraan ng mas kaunting sisihan. At si Mateo, sa kanyang napakalaking mansyon, ay naintindihan sa unang pagkakataon na ang kapangyarihan ay hindi nagpapalakas sa kanya. Ang katotohanan, oo. Ngunit ang tanong na nakalutang sa hangin ay iba paano kaya reaksyon ni Daniel kapag nalaman niya na ang kanyang kwento ay hindi ang sinabi sa kanya? Dahil ang paghahanap sa kanya ay simula pa lamang. Ang mahirap ay ang pagbukas ng isang pintuan na halos 30 taon nang sarado. At minsan, hindi lahat ay handang marinig kung sino talaga sila. Iba ang pagsikat ng araw sa Maynila ng umagang iyon hindi dahil mas maliwanag ang langit, hindi dahil iba ang hangin, kundi dahil sa unang pagkakataon sa maraming taon, si Mateo Alcantara ay hindi nagising na iniisip ang negosyo, kundi isang pangalan, Daniel. Dumating si Valerie ng eksakto sa oras na may maliit na backpack at mabilis na tibok ng puso. Hindi pa siya kailanman nakalabas ng syudad na kasama ang kanyang amo, lalo na para sa isang personal na bagay. Umusad ang itim na kotse sa highway patungo sa Tagaytay, habang ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng hindi nasasabing mga iniisip. Paano kung ayaw niya akong makita? Bigla niyang tanong, nang hindi inaalis ang tingin sa daan. Ilang segundo, bago sumagot si Valerie. Kung gayon, kahit alam niya na may mas malaking katotohanan kaysa sa sinabi sa kanya. Dahan-dahang tumango si Mateo. Sa loob ng maraming taon, kinontrol niya ang mga kontrata, kumpanya, pamumuhunan. Ngunit ngayon ay humaharap siya sa isang bagay na hindi niya kayang kalkulahin sa mga numero ang takot na hindi tanggapin. Dumating sila sa tanghali. Nagawa ni Ricardo na makakuha ng address sa pamamagitan ng isang paunang legal na proseso. Si Daniel Salvador ay nakatira sa isang tahimik na residential na subdivision, malayo sa marangyang luho, ngunit komportable. Tiningnan ni Valerie ang magkahanay na mga bahay, ang inaalaga ang mga puno, ang mga kotse na nakaparada sa harap ng bawat garahe. Siguro ay nagkaroon siya ng magandang buhay, bulong niya. Naramdaman ni Mateo ang bara sa kanyang lalamunan. Sana. Nagpark sila sa harap ng isang cream-colored na bahay na may maliit na balkonahe. Malalim na huminga si Mateo bago bumaba. Sandali siyang nag-alinlangan. Hindi ito pisikal na takot, kundi emosyonal na takot. Pinindot niya ang doorbell. Lumipas ang mahabang segundo. Bumukas ang pinto. Isang lalaking halos 28 taong gulang ang lumitaw. Maitim ang buhok, matatag ang tingin, kalmado ang tindig, at may isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagpatigil sa mundo dahil pareho sila ng mga mata ni Mateo. Agad itong napansin ni Valerie. Bahagyang kumunot ang noo ni Daniel. Opo, binuksan ni Mateo ang kanyang bibig, ngunit hindi lumabas ang mga salita. Hindi pa niya kailanman na ensayo ang sandaling iyon. Hindi niya kailanman naisip na ganoon makikilala ang dugo. Sa wakas ay nasabi ni Daniel Salvador, Opo, sino po ang hinahanap ninyo? Lumunok si Mateo. Ang pangalan ko po ay Mateo Alcantara. Daniel lumiro sin reconocerlo. Hindi po pamilyar. Humakbang si Valerie pasulong. Napunta po kami para makipag-usap sa iyo tungkol sa isang mahalagang bagay. Tinasa ni Daniel ang kanilang mga mukha. Wala siyang nakitang banta, ngunit may tensyon. Nagtatrabaho po ako, sabi niya ng matatag. Kung tungkol po ito sa negosyo, hindi po ako interesado. Malalim na huminga si Mateo. Hindi ito tungkol sa negosyo. Personal ito. Nag-alinlangan si Daniel. Sa wakas, mas binuksan niya ng kaunti ang pinto. 5 minuto, pumasok sila. Simple at maayos ang sala. Sa isang estante, may mga litrato ng pamilya. Si Daniel nakasama ang isang matandang mag-asawa. Nakangiti. Nakaramdam si Mateo ng hindi inaasahang bagay ginhawa. Minahal siya. Umupo si Daniel sa harap nila. Sige, tungkol saan ito? Naramdaman ni Mateo na tumitibok ang kanyang puso sa dibdib. Alam mo bang ampun ka? Agad na nanahimik. Kumurap si Daniel ng 1 beses, pagkatapos ay 2 beses. Oo, sagot niya nang may nakakagulat na kalmado. Hindi kailanman itinago sa akin ng aking mga magulang iyon. Naramdaman ni Valerie na muling umikot ang hangin. Ipinag-cross ni Daniel ang kanyang mga braso. Ano po ang kinalaman niyon sa inyo? Pinanatili ni Mateo ang kanyang tingin. May kinalaman ito sa iyong pinagmulan. Hindi nawalan ng composure si Daniel. Ang aking pinagmulan ay ang bahay na ito. Ang aking mga magulang, ang aking buhay. Dahan-dahang tumango si Mateo at hindi iyon magbabago. Maingat na pinanood siya ng binata. Kung gayon, ipaliwanag ninyo. Malalim na huminga si Mateo.
Ang iyong biolohikal na ina ay nagngangalang Elvira Herrera. Nanatiling hindi kumikilos si Daniel. Ang matatag na ekspresyon ay nagsimulang mabasag nang halos hindi mapansin. Paano ninyo nalaman yan? Dahil siya rin ang aking ina. Nanigas ang mundo. Naramdaman ni Valerie na huminto ang oras. Biglang tumayo si Daniel. Ano ang sinasabi ninyo? Tumayo rin si Mateo, ngunit pinanatili ang distansya. Sinasabi ko na kapatid mo ako. Naging halos masakit ang katahimikan. Nagsimulang maglakad-lakad si Daniel. Hindi ito posible. Pinanood ni Valerie na may mabilis na tibok ng puso. Inihagod ni Daniel ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Sinabi sa akin ng aking mga magulang na hindi ako kayang alagaan ng aking biolohikal na ina, na ito ay isang voluntaryong desisyon. Pinanatili ni Mateo ang tingin. Hindi. Huminto si Daniel. Ipinapahiwatig ninyo na ninakaw ako? Ang salita ay bumagsak na parang bato. Hindi ito iniiwasan ni Mateo. Sinasabi ko na may manipulasyon. Tiningnan siya ni Daniel nang may pagdududa at pinipigilang galit. At bakit ko kayo dapat paniwalaan? Kinuha ni Mateo ang kopya ng kaso, inilagay sa mesa. Dahil mayroon akong ebidensya, nag-alinlangan si Daniel, kinuha ang mga papel, dahan-dahang sinuri ang mga linya. Nakita ni Valerie kung paano nagbago ang kanyang paghinga. Ito ay peke, bulong niya. Bagaman hindi tunog kumbinsido ang kanyang boses. May isang nurse na handang tumestigo, dagdag ni Mateo, at hindi ka kailanman tinigilan ng nanay ko sa paghahanap. Biglang nagtaas ng tingin si Daniel. Buhay pa po siya? Ang tanong ay walang galit, may takot. Tumango si Mateo. Oo, naramdaman ni Daniel na umiikot ang mundo. Sa loob ng maraming taon, inilarawan niya ang kanyang biolohikal na ina bilang isang anino, isang saradong misteryo. At ngayon ay sinabihan siya na buhay siya at minahal siya. Kailangan ko, medyo nabasag ang kanyang boses. Kailangan kong mag-isip. Sa unang pagkakataon, direktang nagsalita si Valerie sa kanya. Hindi kami dumating para kunin ang anuman sa iyo. Tiningnan siya ni Daniel. Pinanatili niya ang kanyang tingin ng mahinahon. Dumating kami para bigyan ka ng opsyon na malaman ang katotohanan. Malalim na huminga ang binata. Ang aking mga magulang na umampo ng aking pamilya. Tumango si Mateo at walang sinuman ang gustong baguhin iyon. Muling tiningnan ni Daniel ang mga dokumento. Nagsisimulang umugoy ang kanyang mundo. Bakit ngayon? Tanong niya sa wakas. Binaba ni Mateo ang kanyang boses. Dahil ang katotohanan ay lumabas nang hindi sinasadya dahil sa isang taong nagdala ng kape araw-araw sa isang babae na walang sino man ang tumitingin. Kumunot ang noo ni Daniel. Ano? Malalim na huminga si Valerie at isinalaysay ang lahat ang parke, ang kape, ang pagtatapat, ang investigasyon. Nakinig si Daniel ng tahimik nang matapos nahulog ang binata sa upuan. Ito ay labis. Nakaramdam si Mateo ng kakaibang udyok. Hindi niya alam kung yayakapin ba siya o uurong. Pinili niya ang pangalawa. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Tiningnan siya ni Daniel. May isang bagay sa mga mata ni Mateo na hindi kalkulasyon, kundi kahinaan. Gusto niya akong makita? Tanong niya ng mahina. Naramdaman ni Mateo na huminto ang kanyang puso. Oo, iba ang katahimikan ngayon. Hindi ito pagtanggi, kundi takot na may halong kuryosidad. Tiningnan ni Daniel ang litrato ng pamilya sa estante. Pagkatapos ay muling tiningnan si Mateo. Kailangan ko munang kausapin ang aking mga magulang. Tumango si Mateo. Tama iyan. Nakaramdam si Valerie ng ginhawa. Hindi ito isang marahas na pagtatapos, kundi isang bahagyang nakabukas na pinto. Lumapit si Daniel sa pinto. Bago sila lumabas, sabi niya, kung totoo ito, gusto ko ng tiyak na patunay. Pinanatili ni Mateo ang kanyang tingin. Magkakaroon ka niyan. Nang umalis ang kotse pabalik sa hotel, walang sino man ang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Sa wakas, binasag ni Valerie ang katahimikan. Hindi niya tayo pinalayas. Dahan-dahang huminga si Mateo. Mayroon na iyan. Tiningnan niya ang rearview mirror. May mga mata ko siya. Mahinang ngumiti si Valerie. At ang iyong paraan ng pagkunot ng noo. Nagpakawala si Mateo ng maikling tawa. Hindi ito tawa ng negosyo. Ito ay makatao. Ngunit alam niyang nagsisimula pa lamang ang pinakamahirap dahil ngayon hindi lamang ito tungkol sa mga dokumento, kundi tungkol sa mga emosyon. At ang mga emosyon ay hindi pinipirmahan o ina-archive hinaharap ang mga ito. Sa Tagaytay, nanatili si Daniel na nakatayo sa harap ng saradong pinto. Hawak ang mga papeles na nararamdaman na ang buhay na kilala niya ay may mga bitak. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinanong niya sa sarili kung sino talaga siya.
Nang gabing iyon sa Tagaytay, walang sinuman ang nakatulog ng mapayapa. Sa silid ng hotel, nanatili si Mateo na nakaupo sa harap ng bintana, nakatingin sa malalayong ilaw ng syudad na parang doon niya mahahanap ang isang sagot. Nasa katabing silid si Valerie, ngunit hindi rin siya makatulog. Alam niyang ang nakataya ay hindi na lamang isang muling pagkikita, kundi pagkakakilanlan, pagiging kabilang, isang sugat na halos 30 taon nang bukas. Samantala, sa cream-colored na bahay sa tahimik na subdivision, nakaupo si Daniel sa hapagkainan kasama ang kanyang mga magulang na umampon si Mang Ernesto at Aling Clara Salvador. Bukas ang folder ng mga dokumento sa harap nila. Ang katahimikan ay mabigat na parang bagyo bago sumiklab. Saan mo nakuha iyan? Tanong ni Aling Clara nang nanginginig ang boses. Malalim na huminga si Daniel. May dumating po sa akin ngayon. Isang lalaking nagngangalang Mateo Alcantara. Sabi niya, kapatid ko raw po siya. Nanatiling hindi kumikilos si Mang Ernesto. Bumagsak ang apelyido sa mesa na parang isang hindi komportableng eko. Alcantara, ulit niya ng dahan-dahan. Ibinaba ni Aling Clara ang tingin. Napansin iyon ni Daniel. May alam po ba kayo? Ang katahimikan ang naging sagot. Nanay, mahinahon niyang pilit. Kailangan ko pong malaman. Nagsimulang umiyak si Aling Clara ng tahimik. Inilagay ni Mang Ernesto ang isang kamay sa kanyang balikat. Alam naming hindi malinaw ang pag-aampon. Naramdaman ni Daniel na sumara ang kanyang tiyan. Hindi malinaw paano. Malalim na bumuntong hininga si Mang Ernesto. Siniguro sa amin ng tagapamagitan na ito ay isang voluntaryong pagsuko. Ngunit may mga komento, mga bulong na ang biolohikal na ama ay mayroong malaking kapangyarihan. Naramdaman ni Daniel na nagsisimulang umikot ang mundo. At kahit ganoon, pumirma pa rin kayo. Nagtaas ng tingin si Aling Clara na puno ng luha. Gustong-gusto ka namin anak, kaya hindi na kami nagtanong ng sapat. Totoo ang sakit sa kanyang boses. Naramdaman ni Daniel na hindi makahanap ng lugar ang galit dahil ang kanyang mga magulang na umampon ay hindi mga kontrabida. Minahal nila siya, inalagaan, binigyan ng matatag na pagkabata, ngunit ngayon ay mayroong isa pang katotohanan. Alam po ba ninyo na buhay ang aking biolohikal na ina? Tanong niya na nabasag ang boses. Buong lakas na umiling si Aling Clara. Sinabi sa amin na namatay siya ilang sandali pagkatapos ng panganganak. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Mas malaki ang kasinungalingan kaysa sa kanyang inisip hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat. Naging mabigat ang katahimikan. Gusto mo ba siyang makilala? Tanong ni Mang Ernesto sa wakas. Nag-alinlangan si Daniel. Malakas ang tibok ng puso niya. Hindi ko alam. Hinawakan ni Aling Clara ang kanyang mga kamay. Anak, ang pagmamahal namin sa iyo ay hindi kailanman nakasalalay sa iyong pinagmulan, ngunit kung kailangan mo ng mga sagot, hindi ka namin pipigilan. Ang parira lang iyon ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya inaasahan kalayaan. Malalim na huminga si Daniel. Kailangan ko siyang makita. Nang sumunod na umaga, nag-vibrate ang telepono ni Mateo. Isang hindi kilalang mensahe. Gusto kong mag-usap kami lang. Walang abogado, walang panggigipit. Naramdaman ni Mateo na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Valerie, na nakaupo sa harap niya sa mesa ng almusal, ay napansin ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Siya iyan. Tumango si Mateo. Gusto niyang mag-usap kami lang. Tiningnan siya ni Valerie ng seryoso. Sige. Nag-alinlangan si Mateo. Paano kung tanggihan niya ako? Pinanatili ni Valerie ang kanyang tingin. Kung gayon, kahit papaano, ay naging matapang ka. Malalim na huminga si Mateo at sumagot, nandito ako. Sabihin mo, saan? Dumating ang sagot ilang minuto pagkatapos. Parke ng Harding Hacienda, alas 11. Tila inuulit ng tadhana ang unang eksena, isa pang parke, isa pang bangko, isa pang pag-uusap na maaaring magpabago ng lahat. Nakaupo si Daniel nang dumating si Mateo. Hindi siya nakabarong, hindi nakasuot ng mamahaling relo, tanging jeans at simpleng polo lamang. Huminto si Mateo sa harap niya. Imposibleng balewalain ang pagkakapareho-parehong cheekbones, parehong linya ng panga. Binasag ni Daniel ang katahimikan. Hindi ako dumating para makipag-away. Tumango si Mateo. Ako rin. Umupo sila. Sandali, walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Palagi kong alam na may isang bagay na hindi akma, pagtatapat ni Daniel sa wakas. Ngunit hindi ko alam kung ano iyon. Nakikinig si Mateo nang hindi sumasabat. Hindi ako dumating para sirain ang buhay mo, sabi niya ng tapat. Gusto ko lang na magkaroon ka ng opsyon na malaman ang katotohanan. Ibinaba ni Daniel ang tingin. Bakit ngayon? Malalim na huminga si Mateo.
dahil isang babae na walang sinuman ang tumitingin ang nagpaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ng hindi pag-abandona. Nagtaas ng tingin si Daniel. Talaga bang hinanap niya ako sa lahat ng mga taon na ito? Tumango si Mateo. Hindi siya tumigil. Naging malumanay ang katahimikan, hindi tensyonado, lumunok si Daniel. At ikaw, nag-alinlangan si Mateo ng isang segundo. Hindi ko alam na umiiral ka, ngunit ngayon na alam ko, hindi ko ito maaaring baliwalain. Ang katapatan na iyon ay nagpabago ng isang bagay sa hangin. Malalim na huminga si Daniel. Gusto ko siyang makita. Ang mga salita ay simple, ngunit mabigat na parang isang pintuan na bumubukas. Naramdaman ni Mateo na napupuno ang kanyang dibdib ng isang mainit na bagay. Hindi ito tagumpay, kundi ginhawa. Nang gabing iyon, kinausap ni Daniel ang kanyang mga magulang na umampon. Ipinaliwanag niya ang kanyang desisyon. Umiyak si Aling Clara. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Ernesto. Malaki ang puso mo, sabi niya. Iyon ang mahalaga. Naramdaman ni Daniel na hindi siya nawawalan ng pamilya, kundi pinalalawak ang kanyang kwento. Nang umalis ang kotse pabalik sa Maynila, tiningnan ni Mateo si Daniel sa rearview mirror na may halong emosyon at takot. Si Valerie, nakaupo sa likod kasama si Daniel. Naramdaman na nasasaksihan niya ang isang sagradong bagay. Walang sinuman ang gaanong nagsasalita, ngunit ang katahimikan ay hindi na mabigat, ito ay naghihintay. Nakaupo si Aling Elvira sa kanyang maliit na kwarto nang marinig niya ang mga yapak sa pasilyo. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang pinto. Nanatili si Daniel sa pintuan, tila huminto ang oras. Nagtaas ng tingin si Aling Elvira, nagkatagpo ang kanilang mga mata, nawala ang hangin. Daniel, bulong niya, na parang ang pangalan ay naghihintay sa kanyang mga labi sa loob ng mga dekada. Naramdaman ni Daniel na tumibok ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Naisip niya ang sandaling iyon nang maraming beses simula nang malaman niya ang katotohanan, ngunit iba ang realidad, mas marupok, mas tao. Dahan-dahan siyang lumapit. Nahirapang tumayo si Aling Elvira, nanginginig ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako, iyon ang unang sinabi niya. Patawarin mo ako sa hindi pagprotekta sa iyo. Naramdaman ni Daniel na may nabasag sa loob niya dahil hindi siya nakakita ng kasalanan, kundi sakit. Hindi mo kasalanan, bulong niya. Nagsimulang bumuhos ang mga luha ng walang pahintulot. Inabot ni Aling Elvira ang kanyang kamay, ngunit hindi naglakas loob na hawakan siya. Ginawa ni Daniel ang huling hakbang at niyakap siya. Hindi ito perpektong yakap, ito ay awkward, puno ng mga luha na pinigilan sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Valerie na sasabog ang kanyang dibdib. Pinanood ni Mateo na may basang mga mata. Dahil ang yakap na iyon ay hindi lamang nagpapagaling sa kanyang ina, kundi nagpapagaling din sa kanya. Umiyak si Aling Elvira nang walang tunog. Iniisip kita araw-araw, bulong niya. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, ngunit palagi kong naramdaman na may nawawala. Naging walang saysay ang oras. Ang 30 taon ay bumalik sa isang sandali. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Nagtaas ng tingin si Daniel. Pinanood nila ang isa't isa ng ilang segundo at nang walang salita ay niyakap din nila ang isa't isa. Ito ay isang kakaibang yakap, mas pinigilan, ngunit puno ng pagkilala. Naintindihan ni Valerie ang isang malalim na bagay. Hindi laging nawawala ang pamilya. Minsan, nagtatago lang ito sa ilalim ng mga patong ng kasinungalingan. Nang umupo silang tatlo, naging malumanay ang katahimikan. Tiningnan ni Daniel si Mateo. Hindi ko alam kung paano ito magiging ngayon. Tumango si Mateo. Hindi natin kailangang magdesisyon ngayon. Tiningnan ni Daniel si Aling Elvira. Gusto ko lang po kayong makilala, paunti-unti. Ngumiti siya sa gitna ng luha. Sapat na iyan. Naramdaman ni Valerie na umaabot ang kwento sa isang punto ng liwanag, ngunit alam niyang may kulang pa. Dahil ang paggaling ay hindi pagbura ng nakaraan, kundi pagkatuto na mamuhay kasama nito. At mayroon pa ring mga tanong na hindi nasasagot, mga tanong tungkol sa ama ni Mateo, tungkol sa hustisya, tungkol sa mga desisyon na nagdulot ng labis na sakit. Ngunit sa unang pagkakataon, ang katotohanan ay hindi na inilibing nakaupo ito sa maliit na silid na iyon, humihinga, at bagaman hindi tiyak ang hinaharap, may pag-asa. At minsan, ang pag-asa ang pinakamalaking himala. Ang yakap ay hindi nalutas ang lahat, hindi nito binura ang mga nawawalang taon, hindi nito ibinalik ang mga walang laman na Pasko, hindi nito inalis ang mga hindi nakikitang peklat, ngunit may ginawa itong mas mahalaga. Pinigilan ito ang pag-abandona. At minsan, iyan ang simula ng paggaling.
Nagpasya si Daniel na manatili ng ilang araw sa Maynila, hindi sa paupahang bahay, hindi sa mansyon, kundi sa isang maliit na hotel sa gitna dahil kailangan niya ng espasyo para maintindihan ang kanyang nararamdaman. Iginagalang iyon ni Mateo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi niya sinubukang kontrolin ang ritmo ng isang bagay, hinayaan niya itong dumaloy. Napapansin ni Valerie ang bawat detalye. Ang lalaking dati nagbibigay ng matitigas na utos ngayon ay nagtatanong ng mahinahon. Komportable ka ba? May kailangan ka ba? Gusto mo bang mag-usap o mas gusto mo ang katahimikan? Hindi sanay si Daniel sa ganoong kahinaan, ngunit hindi rin niya ito tinatanggihan. Isang hapon, naglakad silang tatlo sa liwasang malaya, parehong parke, parehong bangko, parehong kuwento na nagsimula sa isang baso ng kape. May suot si Aling Elvira na bagong sweater na ibinigay ni Valerie. Pinanood siya ni Daniel ng tahimik. Palagi po ba kayong pumupunta rito? Tanong niya. Tumango siya. Ito ang pinakamalapit na lugar na maaari kong puntahan sa inyo nang hindi kayo iniistorbo. Naramdaman ni Mateo ang bara sa kanyang lalamunan at hindi ko kailanman nalaman. Tiningnan siya ni Aling Elvira nang may pagmamahal. Huwag mong sisihin ang iyong sarili sa mga itinago sa iyo. Malalim na huminga si Daniel. Bakit hindi po kayo mas lumaban? Ang tanong ay hindi akusasyon, kundi sakit. Pinanatili ni Aling Elvira ang kanyang tingin. Dahil kapag inagaw sa iyo ang lahat, minsan ang tanging natitira sa iyo ay ang mabuhay. Naging makatao ang katahimikan, walang pagsumbat, walang paghuhusga, tanging pag-unawa. Alam ni Mateo na may nakabinbin. Ang pangalan ng kanyang ama ay patuloy na nakalutang na parang anino. Isang gabi, sa opisina ng mansyon, pinulong niya si Daniel at Valerie. Ayaw kong maging legal na digmaan ito, sabi niya ng matatag. Wala na ang aking ama, hindi na siya makakasagot. Tiningnan siya ni Daniel ng may atensyon. At kung gayon gusto kong gumawa ng ibang bagay. Nakaramdam si Valerie ng kuryosidad. Malalim na huminga si Mateo. Magtatatag ako ng isang pundasyon sa pangalan ng ating ina. Nandoon si Aling Elvira. Napuno ng sorpresa ang kanyang mga mata. Para saan? Para sa mga kababaihang pinatahimik ng kapangyarihan. Para sa mga inang nawalan ng anak dahil sa hindi makatarungang desisyon. Pinanood siya ni Daniel. Hindi na niya nakita lamang ang negosyante, kundi ang lalaking pumipili na magpagaling sa halip na maghiganti. Hindi nito binabago ang nangyari, sabi ni Daniel. Hindi, sagot ni Mateo. Ngunit may iwasan ito na mangyari muli, na puno ng kahulugan ang katahimikan. Naramdaman ni Valerie ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kailanman naisip na ang isang kape ay magtatapos sa paglikha ng isang napakalaking bagay. Ang mga sumunod na araw ay nagpakita ng tunay na pagbabago. Nagsimulang bisitahin ni Mateo si Aling Elvira ng walang pagmamadali. Umupo siya upang makinig ng mga kuwento ng kanyang pagkabata. Natuklasan niya ang mga detalye na hindi niya kailanman nalaman, na gusto niyang matulog na yakap ang isang manika ng tela, na natatakot siya sa dilim, na malakas siyang tumatawa kapag masaya. Nakikinig din si Daniel. Nakikilala niya ang kanyang sarili sa ilang katangian at sa iba naman ay natutuklasan ang mga pagkakaiba na nagpapabukod tangi sa kanya. Hindi sila nakikipagkompetensya, hindi nila sinubukang umokupa ng lugar na kinuha na. Natuto silang mamuhay ng magkasama. Pinanood ni Valerie ang lahat ng may pusong puno dahil siya ay naging saksi ng simula at ngayon ay nakikita ang bunga. Isang hapon, humingi ng pahintulot si Daniel na makausap si Mateo nang sila lang. Umupo sila sa terasa ng mansyon. Kinulayan ng paglubog ng araw ang langit ng